Kabanata 26. Damang-dama ni Zephyr ang mga malalakas na dagandong na bumangon mula sa loob, naramdaman niya habang nagpupumiglas ang dragon at nagtapon ng basura sa loob niya. Kahit na matagal na niyang pinag-aaralan ang daan, noong una ay hindi naging dragon si Zephyr. Sa makatuwid, natural na lumalaban ang mga draconic na kapangyarihan sa loob niya. Sinubukan ni Zephyr na kontrolin ang tumataas na pagpupumilit, isang patak ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Nataman na ni Zephyr si Kerr at ngayon ay nahihirapan na siya sa mga draconic na enerhiya sa loob. Kinailangan niyang ganap na sumipsip ng enerhiya, ganap na isama ito sa kanyang pagkatao, kung hindi, maaaring hindi niya makita ang liwanag ng araw. Tumatakbo si Zephyr, hanggang ngayon lang siya naabutan ni Lightfoot, at nakabuntot pa rin si Kerr. Sa lahat ng oras, tinawag ni Zephyr ang bawat onsa ng pagtutok na magagawa niya upang mapanatili ang lakas. I have to get somewhere safe, somewhere secret. Ramdam niya ang paghabol ni Kerr sa bawat hakbang, mali siya sa kanyang paghabol. Pinag-isipan ni Zephyr ang lahat ng posibleng pahinga. Ayan. Naalala ni Zephyr ang una niyang pagkikita sa Emerald Serpent. Ang halimaw ay sumabog mula sa isang talon. Kung hindi sinimulan ang labanan, walang makakapansin nito. Bukod dito, ang halimaw mismo ay napakalaki, ang outcrop kung saan ito naninirahan ay dapat na mas malaki. Si Zephyr, sa kanyang nalalaman, ay nagpadala ng lahat ng kanyang lakas, at sumugod patungo sa talon. Sa puntong ito, nagsimulang i-assimilate ng kanyang might ang bagong nahanap na enerhiya, ngunit ito ay masyadong mahina, masyadong mabagal, kailangan niyang gabayan ito ng mano-mano. Oo. Nakarating na si Zephyr sa talon. It's now or never, ungol ni Zephyr bago sumisid nang maramdaman niya ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nakatago si Zephyr. Ang malalakas na dagandong mula sa talon ay walang hanggan, patuloy, nakakabingi. Kung ano man ang ginawa ni Zephyr ngayon, natatakpan ito ng malalakas na ungol ng talon. Hindi nagtagal ay narinig ni Zephyr ang isang masamang pagsirit. Dumating na si Kerr, iniskan ng kanyang manifestation ang lupain kasama niya. D*man 8. Where the F*6 did he went? Galit na nagmura si Kerr. Nasa buntot siya ni Zephyr, paano na lang siya mawawala? F*8, nasa tabi-tabi pa rin siya. Kapag nakuha ko na ang kamay ko sa kanya ay babalatan ko ang C*end ng buhay. Alam ni Kerr na ang draconic energy na kailangan ng hindi bababa sa 2 linggo para ganap na masifon ang sarili. Alam niyang hanggat natagpuan niya si Zephyr sa loob ng buwan, ibabalik ang kanyang premyo sa kanyang nararapat na panig. Naka-crossleg si Zephyr sa likod ng talon. I invoke the way, and open my might out for that which is worthy. Draconic energy. Hear me, and return. Hear me, and return. One breath, one exchange. Zephyr chanted kanyang mantra, at ganap na itinapon ang sarili sa proseso. Alam na alam ni Zephyr ang mantra na ito, sa tuwing binibigkas niya ito, ang kanyang kapangyarihan ay lumalago ng husto. Sa kanyang nakaraang buhay, minsan ay nagkaroon siya ng isang hindi kapani-paniwalang Panginoon, na makapangyarihan, ngunit namutla kung ihahambing sa daan. Nang makita kung gaano siya kalapit sa pagpapabuti, tuwang-tuwa si Zephyr. Dahan-dahan, naramdaman niyang bumukas ang katawan niya para matanggap ang draconic energy. Sa normal na mga pangyayari, para sa isa na sumunod sa daan ng dragon ay magiging napakahirap, gayunpaman, naiiba si Zephyr. Kakakuha pa lang niya ng malaking biyaya, at ito ay nagbigay daan sa kanya na ganap na makamit ang kanyang kaliskis ng dragon sa pagkumpleto ng kanyang unang hakbang sa pagiging isang dragon. Maluwag ang kanyang mga kalamnan, pinipigilan niya ang kanyang mga hiyaw sa sakit. Ang draconic energy ay hindi madaling naninirahan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinulak ang sakit nang maramdaman niya ang mga butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo, ang pawis ay namamasa sa kanyang katawan. Ito ay hangganan na hindi mabata. Ang daan, bagamat makapangyarihan, ay hindi kapani-paniwalang matigas sa katawan. Kinagat ni Zephyr ang kanyang mga ngipin at naisip,
Ako ang magiging pinakamalakas na manlalaban, hindi na ako magiging mahina. Parang narinig mismo ng draconic energy ang sigaw ni Zephyr, tumigil ito sa pagpipigil, at hinayaan ang sarili na ganap na makapasok sa katawan ni Zephyr. Biglang bumuhos mula kay Zephyr ang isang malaking exodus ng kapangyarihan. Ang enerhiyang na-absorb niya ay mabilis na nagtungo sa trabaho ay nagayos ng katawan ni Zephyr, nagpaganda, nagpalakas, at iba pa. Nagpatalsik siya ng isang malakas na shockwave, naramdaman ni Zephyr ang kanyang might na nakakamit ng mga bagong antas. Bago siya makapagsaya, isang mukha ng isang dragon ang lumitaw sa kanyang harapan. Pinagmamalaki nitong gilas na tinitigan si Zephyr sa mga mata, nagpakawala ito ng matinding dagandong, yumanig ang kalangitan, walang kapantay na puwersa. Ito ang avatar ni Zephyr, ito ang totoong enerhiya ni Zephyr. Na nakatitig dito, excited, balisa, iba't ibang bagay ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan niyang hinayaan ang sarili na kumalma, at pinayagan ang kanyang might na mag-opera mula roon. 2 araw. Sa loob lang ng 2 araw, naka-recover na si Zephyr at na-rejuvenate ang sarili, para siyang bagong tao. Binuksan niya ang kanyang mga mata upang payagan ang mga sinag ng liwanag na sumikat sa kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan ay tumaas. Alam ni Zephyr na siya ay lubos na nag-improve, na hindi sinasabi, ito ay inaasahan. Ang hindi inaasahan ay ang 2 kaliskis ng dragon sa kanyang dibdib na kumikinang ng husto. Bagamat sila ay hindi mas malaki kaysa sa kanyang palad, sila ay nagpalabas ng napakalaking enerhiya. Ang pinaka-hindi inaasahang bagay na natagpuan ni Zephyr ay nasa itaas lamang ng mga kaliskis, ay ang mga kumikinang na bakas ng draconic aura. 2 kaliskis ng dragon. Ang ganda. Ngumiti ng malapad si Zephyr. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ilang milya ang layo, itinakda ni Kerr ang kanyang mga tanawin sa talon. Draconic energy. Found you. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang mapait na ngiti. Kabanata 28. I've breakthrough to a strength of level 8, although there's a difference of 2 levels, I can already feel my power boiling over. Hell, it might even stronger than actual strength of level 8, tumanggo si Zephyr bilang pagsang-ayon habang dinadama ang bawat patak ng kapangyarihan sa bawat pulgada ng kanyang kalamnan. Ang totoong enerhiya sa loob niya ay napuno. Kahit na siya ay mas malakas kaysa sa dati, ang 2 kaliskis na mayroon siya ay higit pang nagpalaki nito, kaya nagbigay ng hindi kapani-paniwalang lakas ng loob. Pinahintulutan ng The Way ang user nito na gumawa ng 30,600 individual na kaliskis ng dragon, bawat isa sa mga ito ay naglalaman ng hindi malulutas na dami ng kapangyarihan, na parang isang sliver ng draconic might. Si Zephyr ay pumutok ng isang kamao. Ang kanyang mga kaliskis ay kumikinang ng maliwanag sa pagkilos nito at inilipat ang hindi maisip na mga kapangyarihan sa kanyang braso, hanggang sa kanyang kamao. Ang kanyang pag-atake ay naghiwalay sa kuweba, na para bang huminto ito sa oras mismo. Sa isang iglap, isang butas ang nabutas sa dingding ng kuweba. Damn, ang ganda talaga. Iniisip ko kung ano ang maaaring gawin ng suntok na ito sa isang tao. Naisip ni Zephyr habang seryosong iniisip kung gaano siya kalakas. Naisip niya na kahit isang strength of 9 ay hindi makakapigil sa kanyang mga suntok. Hindi pa ako nakakalaban ng kahit sino. Hindi ko talaga masasabi kung gaano ako kalakas for sure. But I bet I can take on those agility level fighters. Isip ni Zephyr, na pagtatanto ang might of the way. Ang daan ng dragon ay hindi dapat gawing trifle. Sa mundo ng martial arts, bihira ang mga diskarte sa pagpapalaki sa sarili, ngunit nalampasan nila ang karamihan sa iba pang mga estilo. Ang daan ng dragon ang hari sa kanila. Nang maisip ito, napasigaw si Zephyr sa tuwa, ngunit mabilis na pinigilan ang sarili. Hindi niya dapat pahintulutan ang sino man na malaman na siya ay nagsasanay sa ilalim ng daan. Ang isang sesyon na ito ay nagbigay daan sa akin na maglabas ng 2 antas, at nagbigay daan sa akin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa Earth Shatterer. Tuwang-tuwa si Zephyr. Ang Earth Shatterer ay hindi lamang isang malamayan na estilo ng kamao,
ngunit ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Sadly, this style doesn't suit my own, I'll have to look for a new go-to move, naisip ni Zephyr. Ang daan ay nagbukas ng mga mata ni Zephyr, mas naunawaan na niya ngayon ang bawat pamamaraan at estilo, ang kanilang mga kalakasan at kahinaan, ang kanilang pagiging angkop, at mga pagkukulang. Naunawaan na niya ngayon kung saan siya nagkulang, at kung saan siya nagtagumpay para sa bawat estilo. Ha! Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr, namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. May malapit, may malapit. Ang daloy ng talon ay nahati sa dalawa, isang blade ang tumagos, at sumambulat patungo kay Zephyr. Sa likod nito, malapit na sumunod ang isang bakas ng ahas, at bumagsak sa yungib. Ayan ka na pala, you little sea asterisk ant. Sigaw ni Kerr, puno ng puot at galit ang boses. Pinaikot-ikot niya ang Ouroboros at lumikha ng mga anino ng serpentine, na ipinadala ang mga ito patungo kay Zephyr. Tapos na si Kerr, naiinip na siya, gusto niyang wakasan si Zephyr at lahat ng ito sa isang pangwakas, mapagpa siyang suntok. Ha, nakuha mo yata ako. Chuckled Zephyr, bago nagbigay ng malakas na buntong hininga. Hindi kumikibo si Zephyr, ngunit halos katutubo, isang nagngangalit na kamao ang ipinadala at lumipad ito patungo kay Kerr. Earthbreaker. Sinundan ni Zephyr ang banta niya ng sunod-sunod na pag-atake, hindi mabilang na suntok ang ibinato sa direksyon ni Kerr. Ang kanyang pag-atake ay nakalusot sa singil ng mga Ouroboros, tahasan ang pagbagsak nito sa mga pag-atake ni Kerr. Nakarating ang mga kamao ni Zephyr sa dibdib ni Kerr, binubugbog at binatukan siya, bawat suntok ay parang bola ng kanyan. Matapos ang tila hindi mabilang na mga putok ng kanyan, pinalipad si Kerr sa bumubulusok na tabing ng tubig. Kabanata 20. Napangiti si Zephyr. Hindi siya tumigil doon. Lumipad si Zephyr sa tabing ng tubig, palabas sa kagubatan, at sinundan si Kerr, nasa kalagitnaan pa rin ng paglipad. Pinaalalahanan ni Zephyr si Kerr kung sino ang kanyang kinakaharap, tinapakan niya si Kerr, at pinabagsak siya nito sa lupa sa ibaba. Napahiyaw sa sakit si Kerr, parehong nakarinig ng pagputok ng buto nang bumagsak sila sa dumi, nagpadala pa ito ng mga shockwaves na gumugulo sa mga puno. Habang sumipa ang dumi, dahan-daang nalaglag ang mga dahon sa mga basag na lupa sa ibaba. Habang nawawala ang mga alabok na ulap, ipinakita nito si Zephyr habang nakatayo siya sa ibabaw ng Kerr sa ibabaw ng isang web ng mga bitek, tulad ng isang gagamba na may biktima nito. Umubo ng husto si Kerr, at tumalsik ang dugo sa lupa, bakas sa kanyang mga tingin ang hindi paniniwalang naramdaman niya. Tumitig siya kay Zephyr, puno ng galit ang mga mata. Hindi siya makapaniwala kung paano siya dinaig ng isang insektong tulad ni Zephyr, at ngayon ay nakatayo sa ibabaw niya. Napapikit na lamang si Kerr habang nakatitig kay Zephyr. How? How is this possible? How did you got so strong? You're just a measly strength of level sino. Paano ka naging strength ng level 8? Tili ni Kerr kay Zephyr, nawala ang kulay sa mukha niya nang matapos ang sentence niya. 2 araw na lang at 2 level na ang runt na ito. Hindi maintindihan ni Kerr ang lalaki kanina ang lalaking pamatong sa kanya. Ikaw. Naabsorb mo na ang draconic energy. May kasamang mali siya, puot, inggit, at higit sa lahat, takot ang boses ni Kerr. Hindi na makahanap ng ibang dahilan si Kerr para bigyang katwiran ang nangyari. Ang premyong iyon ay kanya, at nag-iisa. Siya ay galit, napupuot kahit na. Masyado kang magsalita. Dumura si Zephyr, pinag-iisipan ang huling suntok. Hey! Never ko naisip na maa-absorb mo ang draconic energy ng ganoon kaga. Ungol ni Kerr. Sabihin mo sa akin, paano mo ito ginawa? Huwag mo na akong tanungin sa pangalawang pagkakataon. Ako si Kerr. Erta the Winged Serpents. Kung papatayin mo ako, hahabulin ka ng mga taga-Winged Serpents. Malakas na bulalas ni Kerr, naramdaman niya ang motibo ni Zephyr, ang tanging pagkakataon niya ngayon ay ang pagbabante sa bata. Kung nakaligtas siya dito, maghihiganti siya. Gayunpaman, hinulaan ni Zephyr ang mga iniisip ni Kerr.
Ninakaw lang niya ang mahalagang premyo ng heirs, kung pakakawalan niya si Kerr, walang alinlangan na babalik siya kasama ang mga tao mula sa mga winged serpents, puno ng hangarin na mapaghiganti. How about this? You let me go, and that's that, tanong ni Zephyr na may bahagyang panunuya. Kung papatayin mo ako, papatayin ka ng mga winged serpents, at lahat ng mahal mo. Mamamatay ang buong pamilya mo, I swear by it. Dumura naman si Kerr. Matapos niyang makita ang katahimikan ni Zephyr ay nagpakawala ng mapait na ngiti si Kerr. Kung tutuusin, isa siyang winged serpent, isa sa mga dakilang kapangyarihan sa mundong ito, hindi siya mangangahas na patayin ang kanilang tagapagmana. Hey hey. Zephyr playfully chuckled, his smile cold and void of feelings. Itinaas niya ang kanyang kanang paa, at ibinaba iyon kay Kerr ng pilit. Napasigaw si Kerr sa matinding paghihirap, isang alulong na umalangaw sa buong Feather Forest, at bumulaga ito sa maraming hayop. Itinaas ni Zephyr ang kanyang paa mula sa lukab ng dibdib ni Kerr habang hinahayaan niyang bumulwak ang dugo. King. Ang mga mata ni Kerr na ngayon ay nagdadala ng matinding takot, hindi na nananatili ang kanyang bloodlust. Hindi niya naisip na papatayin talaga siya ni Zephyr, alam ang background niya at lahat. Hindi ba siya natakot? So ano? Sabi ni Zephyr, isang malamig na ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha, ang kanyang paa ay tumabi sa mukha ni Kerr. Ikaw. Magsisisi ka dito. Sigaw ni Kerr. Isang sigaw na naputol ng malagkit na stomp. Ayoko, ungol ni Zephyr habang sinusulyapan ang gusot na bangkay ni Kerr. Sa kanyang nakaraang buhay, si Zephyr ay nakatagpo ng maraming mga kaaway, ang mga winged serpents ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin. Tanga *S. Dinuraan niya ang bangkay. Yumuko si Zephyr, hinanap ang katawan ni Kerr na may pag-asa na may magandang pagnakawan. Oh wow! Gumalaw ang might ni Zephyr, inilabas niya ang bagay mula sa mga bulsa ni Kerr. Ano ito? Kabanata 30. May nakitang scroll, ngunit para mas tumpak, ito ay isang pagpipinta. Inilatag ni Zephyr ang scroll, nagsiwalat ito ng magandang tanawin ng mga bundok, spring water, poppies, at marami pa. Sa unang tingin, ito ay parang isang ordinaryong painting, ngunit alam ni Zephyr na may higit pa sa painting na ito. Bakit ganito ang gagawin ni Kerr sa kanya? Higit pa rito, paanong hindi nasira ang marupok na pagpipinta na ito sa kanilang matinding scuffle kanina? Alam ni Zephyr na hindi ito ordinaryong pagguhit. Dapat may sikreto sa tabi-tabi. Si Zephyr ay likas na matalas ang mata. Natitiyak niyang hindi ito ordinaryong likhang sining. Pinag-aralan niyang mabuti ang pagpipinta, napagmasdan ang mga bundok, mga puno, mga ibon, mga bulaklak, mga hayop. Biglang, naramdaman niyang lumakas ang kanyang kapangyarihan sa loob niya, isang unos ang nabuo sa loob. Nanginginig ng husto ang buong katawan niya, may munting agos ng dugo sa gilid ng bibig niya. Nagbago na ang painting, hindi na ito nagpakita ng magandang view ng bundok. Hindi, ipinakita nito ang tunay na katangian nito. Mga espada at talam. Iyon lang. Isang napakaraming sandata na may talam ang lumitaw sa kanyang isip at bumagsak sa kanya nang may walang hanggang kagalakan. Huminga ng malalim si Zephyr, pinaikit ang mga mata na puno ng takot ang mukha. Kahit na nakapikit ang kanyang mga mata, naramdaman niya iyon, ang enerhiya sa loob niya ay napawi mula sa pag-atake. Damn it! Napagtanto na ngayon ni Zephyr kung ano ang pinahahalagahan ng katagang, kuryosidad na pumatay sa pusa. Sa loob ng drawing, ay ang focus of the blade, isang mas malakas na focus kaysa sa kanyang sariling fist. Ang ginawa lang niya ay i-scan ang painting at nagsimula ang pag-atake. Umiwas man siya ng tingin, huli na, nasa kanya na ang mga talam. Hindi. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Kahit na ang aking katawan ay maaaring makayanan ang mabangis na pagsalakay, ang aking espiritu ay hindi. Ramdam ni Zephyr ang pag-swipe at paglaslas ng mga talam sa kanyang kaloob-looban, hindi niya ito maipapasok. Kung ang kanyang espiritu ay nasugatan, hindi, nawasak ng mabangis na pagsalakay na ito, magdurusa siya ng walang hanggan.
Itong focus. I can't let it get the best of me. I have to absorb it somehow. Si Zephyr ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakaupo na naka-cross-legged, ang kanyang katawan ay tumutulo ng pawis. Ngayon na. Sabay sigaw, nilabanan ni Zephyr ang sakit at idinilat ang mga mata at diretsyong tumitig sa painting. Talam, ang sandata ng mga maharlika, ng mga dakila, ng mga hari. Talam, ang leon kung saan sinusundan ng lahat. Kasing matikas at malayang agos tulad ng tubig, kasing banayad at walang malasakit na gaya ng mga nalalagas na dahon, kasing lakas at kalakas ng mga burol. Walang hihigit sa iyo. Ang makabasag lupa ay yumuko sa iyong kapangyarihan, ako ay yumuyuko sa iyong kapangyarihan, tulungan mo akong mahanap ang aking tunay na pagtawag. Tinitigan ni Zephyr ang pagpipinta, na umaawit sa sarili, mga talam, hindi, mga espada, ang paborito kong sandata. Bagaman makapangyarihan, hindi ito bagay sa akin. Dapat nasa akin ang focus of the sword. Pinagmasdan ni Zephyr ang pagpipinta, ang pagsalakay ay lumakas at mas mabangis, halos mawalan ito ng kakayahan sa kanyang espiritu, ngunit si Zephyr ay nakatayong matatag at tahimik, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Ang landas na tinahak ni Zephyr ay hindi kailanman magiging madali, ito ay para sa isang landas ng pagpapabuti ng sarili, isang landas na puno ng mga panganib, at gayon paman, ito ay may napakaraming pagkakataon. Bagamat hindi inaasahan, handa siya sa anumang pagsubok na darating sa kanya. Handa na siya, alam niya iyon. Paano ko mapapabuti ang sarili ko kung hindi ko man lang malampasan ang kaunting abala na ito? Puno ng kumpiyansa at pagmamalaki ang boses ni Zephyr. Bitawan mo ako. Sumigaw siya sa pagpipinta, at itinoon ang buong kaluluwa sa isang singil na ito. Nagsimulang magbago ang painting at dahan-daang lumutang sa hangin. Tinitigan niya ang pagpipinta, hinahangad nitong isumite ang mga puno, ang mga bundok, ang mga ibon, ang mga batis, ang mga hayop, ang langit na puno ng mga talam. Ipinadala ni Zephyr ang kanyang focus forward, to engage, to crush, to conquer. Isang mahusay na kamao ang umuungal ng may lakas, na ipinadala ni Zephyr. Nararamdaman niya ang mga focus na nakikipaglaban sa kanya. Nararamdaman niya ang bawat suntok na ginawa nila, nakita niya ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga kalakasan, ang kanilang mga kakanyahan. Nang masaksihan ang kanilang matinding paligsahan, nakita ni Zephyr, sa espiritu at isip, ang isang bagay na mahalaga pagkakasundo sa loob ng kaguluhan. Alam ko kung ano ang kailangan ko.